Hello! Hello mga ka-abangers! Mga ka-DS! 2 o'clock na naman! Kape, 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 kape naman dyan! Gising, gising, gising po tayo! At manood ng isa na namang kaabang-abang na segment ngayong hapon na ito sa DLS. Kasi nga, ang pag-uusapan natin ay about how prayer works. Di po ba? Because sabi nga, there's power in prayer. Naniniwala ba tayo dyan, mga kaabangers? Talaga naman, di ba? Napakasarap na tayo ay bago sa ating paggising at sa ating pagtulog, ay tayo muna ay nagpipray. Kasi kailangan po talaga natin ang power, no? Sa maghapon nating ginagawa na nakakapagod, makakapag-relax tayo through prayers. Amen po ba? Mga kaabangers, gising-gising naman po dyan. Ayan. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga dito sa prayer, no? Ano nga ba ang prayer? Ayan. Sabi nga dito sa Romans 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Talagang sinasabi po yan sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi rin sa Colossians 4:2, maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Di po ba? So talagang requirements po sa atin talaga ang manalangin. Kaya po dito sa The Hub of Christ Church, meron tayong 24/7 upang manalangin sa bawat isa. Hindi lang po sarili natin ang ipapanalangin, kundi lahat po ng kapatiran, ng mga nangangailangan, mga churches, pinapanalangin po natin lahat dyan. So hindi na po para sa ating sarili lamang, kundi para po sa lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Kaya naman, hallelujah. Batiin muna natin, sino-sino yung mga early birds natin na nanonood. Siyempre, ang aking kumare, walang iba kundi si Rosemary Socias. Blessed afternoon, sabi niya. Hello, hello. Sino pa dyan? Si Rizal Santos. Hello, Brother Rizal. Sino pa? Si Don Lasherda Azares. Ayun, asawa to ng ating guest. Tama ba? Si Norma Sales Cades. Ayan, hello po. At syempre yung hiyaw ng hiyaw sa araw-araw na sa Kapit Pandasal. Si Yolanda Hiyaw. Sino pa? Si Brother Larry Bautista, no? Yung gitarista natin. Salamat sa iyo. At syempre ang aking kaibigan, si Evelyn Bue. Hello, Sister Bue. Ayan. At syempre, Si Anacleta Torres. Kumusta po kayo? Be blessed po si Clepton Manila. Ayan. Alam mo, lagi ko itong nakikita eh. Blessed afternoon, brother. And ang aking ka-sister, si Kasing Valderrama. Ayan. Si Weng Molera. Hello, sister. At syempre, ayan, ang aking best friend, si Leia Conchon Longares. Hello, sister. Si John Patrick Isanan. Ayan. Hello, Pastor Walter Faustino. Namimiss kita. Ayan, si Charmaine Joy Arnaez. Ayan, si Dexter Mendoza. Hello, hello. Ang dami nang nakaabang sa atin. At syempre, no, mas kaabang-abang yung ating guest ngayong hapon na ito. Talaga namang nabibless ako sa buhay niya, no? Dahil ang ipapakilala ko ay sister-in-law ni Hadasa Campoy na aking pamangkin. Hadasa Campoy ko. Siya naman ay si Carla Luz Bianca ko Azares. Welcome kita, sister. Ayan. Sige, batiin mo sila. Hello po. Magandang hapon po sa With lahat. powers. Magandang hapon po sa lahat. Ayun. Maraming salamat sa Panginoon na naanyayahan po ako dito upang ma-share po yung aking buhay at kung paano po gumawa ang Panginoon sa aking buhay. Amen. Ayan. Sister Carla, pwede mo bang ipakilala ang iyong magulang, kapatid, asawa, kung may anak? Ang magulang ko po si Carlito ko at saka si Luz Biminda
ko. Tapos ang mga kapatid ko, si Carl, Louie ko, Carlvin, Lloyd ko, at saka si Danielle, Catherine ko. Ang pangalan naman po ng asawa ko is si Brandon May ko, ang Ascaretes. daming ko eh. Puro ko. Tapos ang pangalan naman po ng aking anak ay si Victor Charles Asares. Ayun. Ayan. So, kumpleto na po ang kanyang pamilya at kanyang mga siblings. Asan nga ba kayo nakatira, sister? Dito kami nakatira sa May Lopez Village, Parañaque. Ayan. Napakalapit ano? Napakalapit malapit dito na, sa The Hub malapit of lang sa Christ The Hub. Church. Yes po. Kaya ka pala naabot? Kaya po wala pong dahilan para hindi tayo maabot at magpaabot. Ayan! Praise God talaga. Ayan. Mag-uumpisa na tayo sa ating tanungan, sister. Dahil sinabi mo nga prayer works, no? Pero saan ka nga ba unang nag-aral nung elementary ka? Nag-aral po ako. 3 po yung naging school ko. Sa Sunbeam Elementary School, Chinese school po siya. Lorenzo Ruiz Academy School, Chinese school din po. Tapos dito, nung lumipat na kami dito sa Parañaque, sa loob mismo ng Lopez Village, meron siyang elementary school. Yung pangalan niya is Jamil Elementary School. Yan, 3 po. And then, nag-high school po ako. Bumalik ako sa Lorenzo Ruiz Academy. And then, nag-college po ako sa Lyceum of the Philippines sa Intramuros. Ayan, pwede mo bang batiin, no? Yung mga Chinese friends mo dyan. In Chinese, sister. Kasi talaga palang nag-aaral ka ng Chinese dahil pinanindigan mo na ang pagkako mo. Ayan. Sige nga, batiin mo sila sa Ni Chinese. hao. Invite mo naman sila sa DLS. Paano nga ba yun? Naku, tita, hindi na ako marunong Ang magaling po talaga magsalita ng Chinese, sabi na fluent is yung papa ko. More on, mas nakakaintindi po ako kaysa sa nagsasalita. Unlike yung dad ko po, straight po yan. Straight na marunong makaintindi at saka makapagsalita. Ganun ba? Ay, naku, tita, kasi nakakatawa yan. Kasi po, ang pag-aaral ng Chinese is napakahirap. Isa po siya sa mahirap na lengguwahe na pag-aaral. I'm sure. Oo. So, ang ginagawa po namin nung kami nag-aaral, nagkaroon kasi ng rules ang papa ko na pag uwi sa bahay, bawal mag-Tagalog. Kailangan ka lang mag-English or magsalita ng Chinese. So, pag umuwi po ang papa ko, lahat po kami nagtatago. Kasi nagbuhulungan lang po kami. Kasi nga po, magtatagalog po kami. Pag hindi po kami, pagka narinig niya po kami magtagalog, pagagalitan po kami. Kaya ayan po. Hanggang sabi ng papa ko, sige, bahala kayo. Ngayon, hindi nyo nakikita yung importansya ng Chinese. Pag malaki na kayo makikita ninyo, which is totoo po, maganda pala pagka inaral. Bilingual. Oo, marami kang alam, di ba? Yes. Marami kang nagagamit. Yes, po, tita. Ayun, kaya ngayon mo lang nalaman. Hindi ko lang po siya talaga na realize kung gaano ka-important. Importante, oh. Pero how about yung culture ng Chinese na ano mo ba? Na experience Yes mo ba po. yung culture ng mga Chinese? Opo. Ano nga ba? Anong pagkakaiba ng culture ng Filipino sa Chinese? Yung sa Chinese po, usually is more on, yun, yung authority. Authority nasa magulang, nasa tatay at nanay lang po. So, kaming mga magkakapatid, pantay-pantay kami. Pag may kasalanan ng isa, usually kasi, di ba, pagka sa Filipino culture, pagagalitan ng ate, yung mga bunso. Ngayon po sa amin, hindi po. Kapag ang bunso, si Carl or si Carlvin or si Daniela may kasalanan, isusumbong ko lang po sila. Hindi po, wala po akong authority na pagalitan sila. Isumbong sila kay papa or kay mama. Yes po. Yung Tsaka pala yung ang pag-aaral. pagkakaiba. At ang pag-aaral din po, kailangan hindi tayo bumabagsak. At saka yung pagpanganay, kailangan set ka ng example sa mga nakababata. Medyo strict po pagdating sa bagay na yun. Yun ang pagkakaiba, no? Kailangan magulang lang ang may highest authority. Ang mga anak nagsusumbong lang. So, marites ka, ganon? Hindi kaaway mo mga kapatid mo. Hindi. Kasi kampi-kampi po kami niya. Oo nga. Kasi nagtatago kayo sa magulang nyo. Anyway, ano ba yun, Carla? Ano ba yung unforgettable mo when you are in elementary? Ano yung mga naranasan mo sa school during your elementary days?
kasi po yung school namin ay Tita Angie, malapit lang sa bahay. So, wala akong room for bulakbol, labas, gala. Mhm. Hatid sundo po kami. Tapos yung kasambahay namin, yung yaya namin, dala-dala na rin siya ng food. So, hindi rin kami ganun masyado binibigyan ng baon. Mhm. Kasi may food naman ang darating kapag lunch at saka ng recess. Mhm. So, siguro yung isang unforgettable ko is kasi doon sa Chinese school ko before, nakasali po ako sa group, yung Chinese dance. Mhm. So, hindi po siya yung alam natin na sayaw ngayon. It's more of yung Chinese po talaga, yung suot namin, na mahabang, Naka-costume, opo, yeah. mahabang manggas dito. Tapos talaga pong Chinese dance. Mhm. Yun siguro, tita, ang pinaka-memorable sa akin, nakasali ako doon. Kasi iba po yung sayaw ng Chinese Aha. sa sayaw ng mga Amerikano or yung mga sayaw natin ngayon na nakikita natin sa TikTok. Magkaiba po. Oh. At saka more of, kailangan doon is being finesse, tapos graceful. Ayun. Yun siguro yung pinaka hindi ko makakalimutan. Kasi sa elementary ko naman more on aral. Kasi po ang oras ng pag-aaral namin is 8 o'clock in the morning hanggang 5 ng hapon. Kasi Mhm. 8 to 12, English subject kasama na yung Pilipino. Tapos 1 hour break, lunch break. Then sunod nun pasok po hanggang 5 o'clock. Chinese naman po yun. Oh. Pagkatapos po nun, tutor naman po. Nako, napaka-busy mo. Ganon din ba nung high school ka? Talagang super busy. Nung high school po, ganun pa rin, isang buong araw po. Pero wala Oo. nang tutor. Kami-kami na po. Ayun, kayo na lang. Aha. Ano naman natutunan mo nung high school? Siyempre, mas mahigpit na siguro nung high school ka kasi maganda ka eh. 'Di ba? Ano ba yung mga naranasan mo naman nung iyong high school? Sa ano naman po, nung high school, nagpa-participate na po ako sa, parang sa, ano ba tawag din yung CAT? Mhm. Kasi yun, sa college kasi ROTC ang tawag po, no? Yun. Mm. Tapos, nagpa-participate din po ako sa singing-singing sa school. Ganyan po. Tapos, sa Chinese, kapag may spelling contest, Mhm. hindi sa English ako nagjo-join, sa Chinese po ako nagjo-join. Tapos, ano pa ba, ang ginagawa ko, nag-ano rin ako, pa-participate din po ako. Kasi yung school ko is Catholic school po. Okay. So, nag-ano ko, yung lectern ba tawag? Hindi Oo, man yeah, nagsasalita lecture. po. Oo. Yun, nagagano po ako. So, More on na-train ganun. ka doon. Na-train Opo, ka ng ganon. opo. Oo. Bali, umikot lang po yung mundo ko sa school, bahay, school, bahay, school. Ayun, sabi nga ni Samuel, marunong pala mag-Chinese si Samuel. Asan yun? Ay, ano? Sister Rhea. Asan yung Chinese ni Samuel? Nakita ko siya eh. Nag-greet Ayan siya po. ng Ni hao ma. Asan Ni siya? hao ma. Samuel. Sa dulo po. Ayan o, sa pinakadulo. Ni hao Siya. ma. Hello, hello. Ni Hello, hao ma. hello. Talaga naman. Samuel, marunong ka na rin mag-Chinese? Nag-aral ka rin ba? Ayan. Alam ko napakahirap no? Batiin din natin si Sister Judy Vergara. Ayan, be blessed. Sino pa? Ayun, talagang pinagpala tayo. Ayan. At syempre, sister, ano-ano naman yung mga achievement mo nung iyong high school ka? Achievement ko po nung high school, parang, Ayan, basahin ko muna. Basahin ko muna yung mga nandirito. Ayan. Pinagpala tayo. Ay, ano ba yan? Sabi ni Yang. Ang hirap, basahin ni Yang. Tak. Good PM. Pabati po. Palawan, Puerto Princesa City. Ayan, nakamonitor daw, taga Palawan. Be blessed po. Ayan, sino pa? Ayan, Kyla Floho. Hello, hello. Ayan. Pinagpala. Inaayos lang po namin ang aming mic. Ayan, greetings po sa Norwegian cruise. Sabi ni Samuel
Si Ruela. Ayan. Talagang naalala pa ni Samuel tong mga kasamahan niya sa barko. Pinagpala tayo. Si Sir Salve, hello, hello for watching. Ayan, alam mo ba, Carla, na ang ating pastor nasa Korea. Sina Pastor. Talaga sabi nga, nagle-level up yung ating pastor, nasa mission na naman. Opo. Oo, 'di ba? Ganun ka sipag, kaya wala tayong karapatang mapagod. Opo. Parang walang kapaguran. Oo. Ray, okay na? Okay na po at Ayan, okay na. So, ayun, ano naman, balik tayo sa'yo. Ano naman yung mga achievement mo nung iyong high school days? Parang wala akong More on ano po kasi ako tita. Parang sige po, pwede Achievers. pong masabing achievement yun, yung laging magandang grade. Yun, di ba? po Achievement bumababa. talaga yun. Ang hirap doon dahil ibig sabihin, nagsusunog ka ng kilay. Di ba? At saka yun nga po, yung pagka sumasali po ako sa Chinese spelling contest, yun po. Yun ang mga masasabi Quiz kong bee. wins po. Sumasali ka sa ganon. Wow! Hindi po madali yon, di ba? Sa mga nag-aaral. Nakaka-stress, di po ba? Opo. Talaga naman. Kaya pinagpala, ano, ang mga bata dyan na ang concentration ay pag-aaral, di ba? Ibig mo sabihin, walang nanliligaw sa'yo nung high school ka? Ay, meron po. Oh, di ba? Kumusta naman? Meron bang nakalusot Tita. dyan? Meron po. Actually, tita, high school na to, tita, no? Oo. Bakit meron ba sa elementary? Hindi, tita, kasi sa elementary, tita, Mayroon na rin. kakagusto. Okay. Mas na-appreciate ko yung before at ngayon, tita. Kasi noon, they make effort. Aha. Nakaalala ko nung tita nung elementary ako. May maliliit na heart sulat-sulat, gano'n. Ngayon kasi hindi Oo nga. One text, I love you, tapos na. Ay, oo nga. Iba na talaga ngayon. Yung mga gano'n lang. Oo, upgraded na. Talagang text-text na lang at saka eyeball. Opo. Tapos mag-boyfriend na, di ba? Yes, po, Pero tita. nung araw, ano nga? May pasulat-sulat, Ayun. merong konting love letter. Yung bang nag-e-effort po yung mga lalaki na magpaalam, pinapaalam pa lang yung Gusto pagkagusto nila. Hindi pa ito nanliligaw, tita. Ayan. Pwede bang mag-text-text dyan? Ano yung mga naranasan nyo? Nakaranas ba kayo na nagpapasend pa ng sulat? Saka yung airplane ba yun? Yung ginaganon? Yung pasa-pasa, tita. Oo. Ini-airplane pa yung letter, ano, para makarating doon sa ka-MU. Ayan. So, naranasan mo. Ano pa? Pagdating ng high school naman po, tita, ganun din. Nakaranas din po ako ng ganun. Pero syempre, more on modern na eh. May cellphone na po eh. Nag-aaral po ako ng mabuti. I make sure na maganda ang mga grades ko. Pero at the same time, syempre, nagkakagusto na rin po tayo dyan. Gustuhan na rin po ako. Pero, as much as possible, alam ko po kasi na ayaw ng papa ko. So, nandun yung takot at saka, syempre, ayoko talagang nadidisappoint yung parents ko eh. So, ay nakakatawa, Tita Angie, kasi si mama lagi nakakahuli sa akin. Babae yun eh. Ang babae, kaya alam niya pakiramdam. Alam mo ba, tinitignan pa lang nila yung kilos ng anak. Alam na nila na ang anak mukhang nai-in love, di ba? Yes. Nararanasan niyo ba yan, mga kaabanger, sa inyong mga anak? Share naman dyan. O nung nahuli ka? Nahuli po ako kasi sa school namin, sa Pagtawid, may arcade. Ano siya, sa baba niya, McDonald's, sa taas arcade. Yung pwede maglaro-laro. So, meron po ako doon na naglalaro kami ng basketball. Lagi kasi doon kami kapag kunwari break time, naglalaro po kami ng basketball doon. Kasi yun yung hobby nung lalaking nagugustuhan ko. Well, actually, parang boyfriend ko na po. Yeah. Talaga? High school? Ano po ako nun? 4th year. College. Tapos, high school. Tapos, dun po ako nahuli ni mama. Hala! Kita niya po doon, nasa likod ko na po siya. Tapos naglalaro kami ng basketball, nagsishoot kami, nasa likod ko na po siya. Si mama, hindi ko po alam ano po yung i-react ko, nagulat po ako, natakot po ako actually.
Kasi natakot ako na baka isumbong ako ni mama sa papa ko. Tapos magalit si papa, mas lalo ko higpitan. Baka ang gawin is, hatid sundo, hindi ko na makita yung, though, um, schoolmate ko naman siya, nakikita ko naman siya lagi sa school, pero syempre nandun pa rin yung takot ko na, syempre Mm. madi-disappoint ko sila dahil sumuway po Tama, ako. oo. Naku, feel na feel Opo. ko yan. Parang gusto kong ibalik din yung aking naranasan nung araw, nung aking kabataan. Alam mo ba, kasi nakatira kami sa Pasay, sa two-story house, no, na kami nasa taas, merong tao sa baba. Pero yung nanliligaw sa akin nasa tapat. Alam mo, nag-aanuhan kaming ganyan, no? Senyas-senyas lang po kita. Senyas-senyas lang. Eh, hindi ko alam. Ang papa ko andun din pala. Ay, So, naku, nakikita niya yung senyas-senyas kung ganyan. di na pa. Inakyat ako sa taas. Pagdating sa taas, binato lang naman ako. Pero mga kaabangers, alam mo yon, pag bata ka talaga, nakakaranas ka ng mga pa-cutie-cutie Yes. sa buhay para may alalahanin ka sa pagtanda mo. O, di ba mga kaabangers, tama ba? How about yung mga karanasan nyo naman? I-share nyo naman dyan. O, ano pong ma-share mo, Sister Carla? After nun, tita, nagkaroon din ako ng boyfriend naman nung first year college. College ka na. College na po ako Dito nito. na tayo sa college. Kasi Ano naghiwalay naman? na po kami nung high school na naging boyfriend ko. Kasi separate na kami. College na Okay, ako, iba ng school. Yung dito na po, nahuli din po ako ni mama. Nako, college ka na. Malamang, hindi kaya sabunutan na? Ay, hindi po, tita. Kasi si mama naman po, kakausapin lang po ako. Ayun, mabait na nanay. Ano? O tapos? Kasi basta ang kay mama is make sure na you finish your school. Mhm. Yun po, importante po tapusin ang pag-aaral. So, ang nangyari po, gumawa po ako naman po yung gumawa ng love letter Mhm. sa naging boyfriend ko. Tapos, pinrint ko po siya sa printer. Ang problema na doble. Kinuha ko yung isa, naiwan yung isa, hindi ko napansin. Tita. So, nabasa ng mama ko yung kung ano yung nakasulat sa love letter. Doon niya po nalaman. Na may boyfriend ka na. Ayun, talagang pinapakita na, no? Na may tinatago ka. Ang Diyos na po ang gumagalaw. Siya na po ang gumagalaw. Para wag kang mapahamak. Opo. Tama ba? Pero nung college ka, ano ba kinukuha mo? Kinuha ko po BS Psychology po. Psychology. So magaling ka Psychology. sa mga feelings. Actually, tita, kaya po yan ang kinuha ko kasi dahil dun sa high school Chinese teacher ko, Mhm. naging 4th year, siya po ang teacher ko nun sa Chinese. BS Psychology din po siya. Tapos counselor siya. Nakita ko po yung way ng thinking niya tsaka paano niya kami tingnan. Mhm. So parang nainganyo po ako na ang galing. Parang ang lawak ng pangunawa niya sa lahat ng bagay. Mhm. So hindi niya ginajudge yung tao based on sa kung ano ginawa. Oh. Tinitingnan niya po ano yung underlying, bakit yun ang nangyari. Yung Mhm. mga ganun. So siya po yung naging parang nakita ko na, ay, ang galing. So tinanong ko po siya, si Teacher Pueni po yan, natatanda ko, si Teacher Pueni. Siya na po ngayon ang principal ng Lorenzo Ruiz Academy. Mhm. So, dahil sa kanya, nung nakita ko yung ganon na style niya na pagtuturo sa amin, no judgment o kahit ano, sabi ko, gusto ko din maging tulad niya. Na mas maging malawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay kung bakit nagawa ng isang taong ito yung pagkakamaling ganito, yung mga ganitong bagay. Mhm. Kaya po, tinanong ko sa kanya kung ano yung kinuha niya. Tapos, yun po, yun ang nag-push sa akin na, ay, gusto ko din. Wow. So nagkaroon ka ng inspiration sa iyong pag-aaral. Yes po. Pero ikaw ba, since college, alam mo yon, nakakaunawa ka na ng mga pangyayari sa buhay-buhay. Alam naman natin na ang buhay sabi nga may struggle, ano, meron talaga tayong pagdadaanan. Ikaw, yung pinagdaanan mo sa school, so naging madali ba sa'yo, financially, emotionally, naging madali ba sa'yo yon? Meron bang talagang kapasidad, ganun? Kasi po, growing up po, tita, ang mga magulang ko laging busy. Lagi pong naiiwan sa amin is yung yaya po namin. Mhm. So, more on since the whole day naman, nasa school kami, pag uwi, tutor, tapos yun na lang si mama magtuturo. Mhm.
ganun lang namin talaga na ano yung magulang namin. Kasi nga busy si Papa. Ang Papa ko kasi, napakasipag. Siguro doon ko po nakuha yung pagiging workaholic ko din po. Mhm. Kasi ang Papa ko very workaholic person. So, trabaho-trabaho talaga yan. Si Mama naman po, since ang kanyang trabaho is isang financial advisor, sa Sun Life po kasi siya nag-work nun. Opo. Insurance. Tsaka po kasi, yung ganong klaseng trabaho, meron po siyang time kahit papaano sa amin. Mhm. Tapos before kasi siya mag-insurance, ano yan, masipag din po kasi yung mama ko, bebenta siya ng mga Tupperware. Yung panahon na ng mga Tupperware Oh, natin, yung mga oo gold, nga. Usong-uso nung araw ala-alahas. yung Tupperware. Opo, tsaka mga ala-alahas po. So yan po yung ano, siyempre yung sapat, yung kinikita po na papa ko is sapat lang. Aha. Tatlo na po kasi kami nung panahon na yun. So, Mm. tatlo na kami pinag-aaral. So, kailangan po magtrabaho ng mama ko. Mhm. Kaya po, kumuha ng kasambahay para sa amin, and then after nun, silang dalawa nagtatrabaho. So, parang growing up, ang mostly challenges ko in life, from hanggang high school is more on school. Ayoko pong Hindi ka ba nakaranas nung nung wala na kayong pang-tuition? Meron bang gano'ng pangyayari? meron tita, pero more on ang promissory note, then after nun, babayaran naman. Nagagawan ng Opo, pero paraan. laging promissory note. Nasanay po ako nun. Actually, hanggang graduate ako ng college. Merong Lagi, gano'n? opo, promissory note. Hindi po nawala yun, which is naiintindihan ko naman. So, ang ginagawa ko, mas iniigihan ko pa yung pag-aaral ko. Kasi kapag special exam, mas mahirap eh. Kaysa Mm. sa yung exam ng normal Magkasama exam. kayo, Opo. Oo. Pag special exam, usually, hinihirapan na lang ng teacher. Or puro essay, mga ganun-ganon. So, Mm. yun po, nasanay na po ako. Kaya parang pagka-exam, expected ko na po na ganun. So, kailangan Mm. doble kayod ang pag-aaral ko po. Mm. How about yung relationship mo sa kapatid mo? How was it Okay naman po. growing up? Okay naman po, tita. More on kasi, focus kasi kami sa kung anong sa bahay po kasi katulad nga po, tita, sabi ko kanina, hindi kami nagpapagalit sa mga kapatid. Sumbong kay papa. Since magkakampi kami, walang sumbungan. Hmm. So, growing up, si Lloyd at saka si Carl, silang dalawa naglalaro. Ako on my own. So, more on manonood ako. Pag mangangapit bahay ako, saglit lang makikiplay ako. Pero most of the time, ako naglalaro mag-isa sa sarili ko. Hmm. Tapos silang dalawa, sa labas po sila. Kaya po ako lumaking bahay po talaga. Tsaka Hmm. na-enjoy ko sa loob ng bahay. Wow, talaga Ganun. namang mabait na bata ito. Basahin nga natin yung mga ating kaabangers. Sabi dito, no, ni Brother Samuel, na natamasan nyo bang mag-aral sa public? Oo nga naman. Hindi, tita. Oh, bongga! No, Brother Samuel, talagang private sila. Opo. Kasi nga, Chinese. Yun naman po yung Ayan. pinagpasalamat ko sa magulang ko kasi talagang ginapang po nila. Mhm. I-private po kami. Ayan, may tanong dito sa'yo. Ano po ang favorite na food nyo? Still Chinese pa rin ba? Or Pinoy food na? Actually, mahilig po ako sa Chinese food. Talaga. Ah. Pero ngayon, dahil ang asawa ko naman na-appreciate ko, maraming salamat sa Panginoon, magaling po hindi naman sa pag-aano, pero magaling po magluto ang asawa ko. Lahat, kung ano po lutuin ng asawa ko. So, ang paborito ko pong pagkain is mga luto ng asawa ko. Kasi, tita, ang asawa ko, pagka sinabi kong, pag meron ako nakita sa TikTok or sa Facebook, ay, parang ang sarap nito. Ang ginagawa niya po, inaaral niya po. Opo, Oh, inaaral niya po yan. masarap magluto. Baliktad imbis ang misis ang nagluluto, ang mister ang nagluluto, 'di ba? Napakamahal siya ng kanyang asawa. Opo. 'Di ba? Ano pa diyan? Anong sabi diyan? Tara, Xiaolongbao tayo. Sabi ni Sister Judy. Sige, sige. Ayan. Masarap yan. Oo, 'di ba? Ano pa yung ano naman yung about sa magulang? Wala ka bang naging karanasan, struggle sa parents nung ikaw ay lumalaki, lalo na yan at nagtatrabaho, tama ba, sa malayo ang tatay mo at ang mama mo malayo? So, ano naman ang struggle sa ganon, sa parents, ganon? Sa parents, siguro po, tita, ang the problem is, lumaki na ako ng parang wala na akong pakialam. Oh, Siguro ganun. Kasi merong nga, mga ano ganon? na ako, isa goal, kasi parang more on goal-oriented ako ng sarili ko. Puro me. Mhm. Puro me na ako. Kung ano ito yung goal ko to achieve something. Pero
benefit siya sa akin. Kasi nga, ayoko ma-disappoint yung parents ko. So, kapag ako, kunwari, may away gulo sa bahay, pag nag-aaway ang magulang ko, si mama, si papa, minsan nasasaktan ni papa, si mama, yung away talaga, nagkakasagutan sila. Hindi, naririnig ko po siya, naririnig po namin siya. Pero on my end, hindi ko po kasi alam yung katulad, hindi ko alam, kasi hindi ko tinatanong. Hindi ako nagtatanong sa mama ko, bakit? Ano nangyari? Or yung mga kapatid ko na, oh, kamusta kayo? Nag-away sila mga papa. Wala pong ganun, tita. So ako, hayaan ko lang sila. Nag-away sila. Ganun, okay. Ako, I'll do my thing. Maglaro ako. Kung ano man yung gawin ko to entertain myself. Ganun na lang. Or minsan, kasi nandun naman yung kasambahay, sasabihin na lang ng kasambahay namin, matulog na lang. Ganun. So kami, ako, ganun lang ako. So hindi ko sila pakikialaman kasi parang away mag-asawa yan. Wala akong authority pagdating sa bagay na yan. Hindi ko rin din po kinakamusta ang nanay ko, kung kamusta ka naman, anong feeling mo, ganyan. Wala pong ganun. So, si Carl at saka si Lloyd, hindi ko din sila tinatanong kung ano yung feeling nila, kung ano. So, more on talaga, Sarili opo, mo. parang may shell po ako, gano'n. Meron akong gumawa na po ako ng sarili kong protective barrier para to protect myself. Sa mga Napaka-submissive mo, no? I mean, talagang actually pinotektahan mo yung sarili mo, no? Opo. Pero syempre, 'di ba, bilang may nanay at tatay, in a way naapektuhan ka rin, 'di ba? Na yun na nga na sinabi mo na minsan nagkakasakitan. Minsan ba lumapit ang mother mo sa na anak, ganito yung sitwasyon, walang ganon? Wala po ko, tita, natatandaan. Kasi nga po, ayaw nilang ipaalam yung bagay na gano'n. Kumbaga para sa kanila lang yun. Ganun po kasi yung rule nila na problema to ng mag-asawa. Huwag kayong Sasali. makijoin. Magkaiba. Kumbaga may hiwalay yan. So, hanggang sa nung lumaki po ako, di din po ako nangingilam. Kahit pag nag-aaway sila, siguro nagkaroon lang ako ng panahon na nangialam po ako. Malaki na ako, nagtatrabaho na po ako ng tita. Doon lang po. Pero yung hanggang college, graduate po ako, hindi ako nang Wow, pinagpala. magkulong lang ako sa kwarto. Pag nag-aaway kayo dyan, nag-aaway sila, sa room na lang ako. Magdasal na lang po ako, tita. Pero Na ano, salute to your mom, ano? Talagang malakas ang loob niya. Palagay ko, una siyang nananalangin sa Diyos, di ba? Na siya ang unang protektahan ng Panginoon dahil sa naranasan niya sa pamilya. At kayo talagang na-shield, no? Sa mga pagkakataon na yun. Pinagpala ka, Sister Carla. Talagang ano. Kailan naman nakilala mo ang iyong asawa? Ipakilala mo naman, anong pangalan uli ng iyong asawa? Anong taon ka nung nakilala mo siya? nagtatago kami sa ilalim ng kama si Carl. Ayan, sabi ni Carlo, pag nag-aaway yung nanay at tatay mo, nagtatago po kami sa ilalim ng kama. So alam niyo. Ano kasi, tita, ang kwarto kasi namin doon sa Binondo, mas maliit yung room ng magulang ko kaysa sa room namin. Tapos meron kaming dalawang malaking double deck. Sila, ganun sila. Ako kasi I have my own. Kumbaga. Parang sila, nagganyan ang ginagawa nila. Ako hindi, magtalakbong na lang ako, bahala na kayo dyan. Ganun. Tapos, meron pa, kasi uso dun, tita, mga paper doll, di ba? Mga Barbie doll. Ganun ang ginagawa ko, tita. Magpa-play na lang ako, tapos ignore na parang. Kaya po, tita, lagi ako sinasabihan ng asawa ko na selective hearing ako, tita. So, meron palang ganun, ano? Meron ganung tao? Naranasan niyo ba yan, kaabangers, na nase-select niyo yung gusto niyo lang Yes, pakinggan? Kaya po ko na may pinag-usapan. Na ano niya alam ni Ria yan, tita, kasi yung bang may pinag-usapan kami. Tsaka si Dash, alam po ni Dash yan. Na may pinag-usapan kami ngayon. Bukas tanong mo sa akin, ano yung pinag-usapan natin, patsi-patsi na siya. Kasi yung mga iba na parang feeling ko, wala lang. Dumadaan lang siya, tapos wala na. Hindi ba result yan ng trauma naman? Siguro po ganun yung effect sa akin. Iba-iba kasi yung effect kay Louie, yung sa akin. Kasi talagang, di ba, medyo ma-physical ang father mo. Baka trauma din yan, ano? Opo. Siguro po kasi iba-iba kami ng coping mechanism na ginawa. Ako naman kasi hindi ako nanginginom. Tsaka gumagawa ako ng sarili kong mundo. Ganun po. Naglalaro na po ako. Ayan na tita. Yes, madalas kaming walang pakialam sa paligid noon. Si Carl.
Oh, pare-pareho kayo, no? Na talagang siguro ang goal nyo na lang makatapos at makalaya. Parang Opo. ganon. Ang ano po namin, yung sa akin po tita is, ang goal ko since anak ako, then kung ano yung magpapasaya sa magulang ko, which is mag-aral ka mabuti, mag-aral ka. Yun ang gagawin. Oo, kaya naman nagtapos ka ng Opo. pag-aaral. Opo. Anong year ka nagtapos? 20, 2028. 20, Ay, 2008, sorry. 2008 po. 2008. At kailan mo naman nakilala ang iyong esposo? Yung iyong mister? So, kasi tita, bali 3 years po ako hindi nag-boyfriend. Di ba pagkatapos po ako nahuli ni mama, mabalik po tayo dun sa college na, dun sa letter na pinrint ko. So, naghiwalay po kami noon ng tao na yon. Sabi ko, ay, hindi naman ako boyfriend. Kahit na may mga nanliligaw. Tapos yung iba, yung may nanliligaw sa akin na gustong gusto ko, hindi ko talaga pinapansin. Ang sinasabi ko lang is, na pinagdasal ko po kasi ang tita. Siyempre, ang hirap nun yung may gusto sa'yo na gusto mo din, gusto kang ligawan. Aha. So, ang ginawa ko ng tita, pinagdadasal ko yan na natulungan ako ni Lord na isuppress at mamutawi sa akin yung kung ano yung dapat na ginagawa ko, yung goal ko, which is matapos ang pag-aaral para sa mga magulang ko at makatulong ako sa pamilya. Aha. So, ang ginawa ko, tita, lahat po nang nanliligaw sa akin, lagi kong sinasabi na, kaya mo ba akong antayin pagkatapos kong ng pag-aaral? Kaya mo ba akong antayin na graduate ako? Ngayon, kung hindi mo kayang antayin din, don't bother. Wow, mayroon Ganun ka po, pang tita. ano, ha? Ganun po, tita. Opo. Ayun. Kaya wala siyang crush for 3 Opo. years. Diba? Then, tsaka mo na-meet si husband, Opo, pag which is graduate si ko, Brandon, na nakilala na namin dito. No? Balik ko Eh, graduate yun. Ayun, nung nag-graduate at nakilala mo siya, ano naman yung feeling nung nakita mo siya? Eh kasi nung nakita ko siya nung payat, aba, pogi siya, ha? Oh, ano naman yung feeling mo nung una mo siyang nakita? Tumibok-tibok ba ang puso? Actually, tita, pagka-graduate ko, nag-sun life din ako. And Mhm. then, sabi ko parang dito sa akin. Kasi, nagpi-field work eh. Tamad po ako lumabas kasi nga taong bahay po ako, tita. Aha. So, kung kailangan kong lumabas, ngayon, yung isa kong kaibigan, sabi niya, open daw yung sa call center nila. Nag-apply po ako, tita, sa training and all. Then, pumasa ako. Nung papakilala na po ako, tita, walang halong biro, alam ng Diyos to. Tita, totoo pala yung may, pag nakita mo yung tao, yung may puso-puso sa likod, parang nag-glow. May star? Oo, tita, ganun yung nangyari. Oo. Nung pagpasok ko nung pintuan, papakilala na kami, lumingon siya, tita. Aha. Ayun na po, tita, yung parang nag-shining ping, gano'n. Oh, mga kaabangers, meron ba kayo niyan na nakakakita kayo ng star nung nakita niyo ang iyong mister at yung naging misis mo? 'Di ba? Ang saya ng paligid, para bang full of roses. Ganun ba yung Oo, pakiramdam tita, mo? parang nag-glow po siya. Sa paningin ko, gano'n po yung nangyari. Ayun, love at first sight. Wow, Ayun love po. at first sight. O tapos, ilang buwan ka naman niyang niligawan? Kasi ang nangyari, tita, parang ako na ata yung nag-first move. O, di ba? Dahil nakakita siya ng star at siguro sinabi niya, this is it. 3 years ako nag-wait. Kaya naman, sige na. Parang ano nangyari, tita, kasi pagka-training ka, magsa-sidebarge ka, uupo ka sa tabi ng isang tenure, nagko-call, tapos makikinig ka sa paano siya magtawag. So, na-assign po ako dun sa kasamahan namin, nakatabi niya. Mhm. Tapos, siya, tinutulungan niya din po ako. So, syempre naman, ako naman, kinikili. Kasi syempre, ay, si kuya, tinutulungan niya din ako, ganun. Tapos, ang nangyari po, so okay na po, natapos yung training, nahihiya po kasi una ako mag-approach. Mhm. So, ang nangyari po, tita, nagkasakit po ako, nagka-GERD po ako, tapos in-advise ako ng doktor na magpahinga for 3 days. And then, so absent ako for 3 days. Pagpasok ko, nandun siya, galing siya sa labas. Nag-ano pa siya, may bisyo pa siya, nag-yosik pa po siya eh. Mhm. Tapos, so yosi time break niya, pagpasok niya, nagkita po kami, magkasabay kaming sasakay ng elevator. Nung nasa elevator, Wow! hiningi ko na po yung number niya dito. Hindi mo na napigilan? Hiningi mo na talaga yung number niya.
Wow! O tapos? Then ako po yung unang nag-text sa kanya. Ah, Kasi yung time na yun, ang upuan... ibig mo sabihin pareho kayong nasa insurance. Ay, hindi. No time na yun, call center na po kami, tita. Ah, call center. Opo, parang Okay. academic type of call center. So, nasa harapan, alam ni Carlen kasi nagpagawa ako sa kanya ng nung parang storybook, siya yung nag-drawing nun. Mhm. So, nakaupo po ako sa station ko, sa likod ko po, si Brandon, tapos nag-text po ako sa kanya. Parang pinapaalam ko sa kanya na eto yung number ko. Kasi ako mahuhingi ng number niya. Wala siyang dalang cellphone no time na hiningi ko. Aha. Tapos, ayun po, simula nun, naging textmate po kami. Mm. Tapos, For how long? hindi na po kasi siya nagpaalam na manliligaw ako. Kasi siya, ang agwat po kasi ng edad namin is 6 na taon. Mhm. So, sa panahon niyang yon hindi na siguro, kasi medyo magandang lalaki po kasi si Oo, si Brandon. Brandon. Oo, Brandon. kaya siguro yung mata mo nagte-twinkle-twinkle, no? Actually, tita, hindi po siya, ito po nakakatawa, tita, kapag gumalaw talagang Panginoon, iba. Hindi po siya yung tipo ko, tita. Mahilig po ako sa lalaking kayumanggi. Aha. At mahilig po ako sa lalaking, hindi po ako mahilig sa purong Pinoy. Aha. Si Brandon po kasi maputi siya. Hindi po ako mahilig sa ganun. So nagulat po ako parang, bakit na iba yung nagustuhan ko. Tsaka hindi po ako mahilig sa bulk, malaki ang katawan. Gusto ko po payat. Yun po ang gusto ko. Kaya nagulat din po ako na bakit siya yung nagustuhan ko. Kasi nga sabi ni Lord, iba ang plan niya sa'yo. Opo, 'Di ba? tita. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos, 'di ba? O tapos, ano na nangyari? Ilang buwan kayong naging boyfriend-girlfriend? Ay, niligawan niya po ako parang, alam ko po, 4 na buwan. 4 na buwan po. Tapos, after nun, actually hindi siya ligaw eh. Hindi mo masabi siya ligaw. O kasi nga, ikaw nang ligaw. Basta alam na niya yun eh. Nakuha niya na yung body language na... Sabi nga dito, wow, haba ng hair ni Kuya Brandon. Oo, 'di ba? Si Carla una nag-text sa kanya at nagpakilala, 'di ba? Opo. Ang swerte-swerte niya. Sabi ni Yolanda, "Yaw, payat pa si Kuya Brandon." Ngayon naman maskulado na siya, 'di ba? Ayun, talagang tapos ano pa nangyari? Tapos po, tita, nung naging, parang sinagot ko na po siya na sige, maging mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Hindi pa rin po alam sa bahay. Mhm. So, ayun na naman, isang pagtatago na naman. Lagi pong patag. So, ang nangyari po, tita, kasi si Brandon, gusto niya na rin kasi nasa stage na siya na gusto niya na rin mag-asawa. Settle down. Opo. Mhm. So, ang nangyari po, gusto niya na rin pumunta sa bahay, magpakilala. So, pinakilala ko po siya as manliligaw. Hindi po as boyfriend. So, manliligaw pa rin. Kasi nga takot pa rin ako eh. Natakot pa rin po ako. Kasi syempre, kasi nga, kasabihan nga, hanggat naninirahan ka sa poder ng iyong magulang, sumunod ka sa rules ng magulang. Mm. So, syempre nandun pa rin ako sa ayoko pa rin ma-disappoint yung mga magulang ko. Kaya nagtatago naman po ako. Ayun. Opo. So, naging mag-boyfriend-girlfriend kayo, ilang taon? For 9 years. Oh, 9 years. So, what take you so long, no, mag-settle down ng ganon? Hindi pa po, para kasi tita, ang bata ko pa eh. Siya kasi, well, nasa age na siya. Pero kasi tita, since mahigpit po ang magulang ko, parang maraming bagay yung nawala sa akin. Though okay lang sa akin. Kasi meron siyang pros and cons. Mhm. Hindi po ako pinapayagan ng tatay ko na mag-outing-outing, punta-punta sa bar, yung mga Mhm. ganyan. Medyo mahigpit po talaga ang papa ko sa akin sa ganong aspeto. So, hindi ako sumasama sa mga friends na gumagala, nagiinom-inom yung mga ganyan. Hanggang graduate po ako ng college, gano'n. Mhm. So, pagdating po sa kanya, kaya yun, takot pa rin ako. Tapos, pagdating sa settling down, parang feeling ko ang dami ko pang gustong, iba na kasi pag nag-settle down ka eh. Nakita mo kasi Opo. siguro yung sitwasyon ng magulang mo Opo. na hindi madali. Opo. Growing up, during your growing up, hindi rin madali, no? Kaya siguro medyo si setback ka. Opo. Oo. Parang hindi pa ako ready. Marami pa akong gustong i-achieve, tita. Mhm. Yung panahon na yun. Mm. Tapos, Ay, hindi ba siya nagmamadali? Hindi ka ba niya kinukulit hindi po, na, tita. aha, Isang beses nga lang po ako tinanong nung nabuntis po ako. ayun! Nabuntis. So, so during that 9 years,
nabuntis ka naman. Opo, nabuntis po ako, 26 years old po. Ayun. So, yan unexpected. Opo, Hindi siya unexpected plan. siya, tita. Kasi ako po, sinigurado ko po kasi na gusto ko, ibibigay ko yung sarili ko sa isang lalaki lang. So, dahil na love ko siya, naibigay natin. Ganun. Ibigay po natin. Tapos, ayun nga po, nabuntis po ako, 26 years old. Inaya niya po ako nun magpakasal. Humindi po ako, hindi ako Kasi nga po, hindi pa rin talaga ako ready. Marami pa rin akong gusto i-achieve sa buhay ko. Kasi feeling ko bata ko pa for 26. Ang gusto ko kasi nung tita, may sarili akong goal na 27, 28 ako mag-aasawa. Mhm. So, ayun. Pero during that time na nabuntis ka, saan ka noon? Sa bahay ba ng magulang mo o Opo. sa bahay nila? Sa bahay po ako ng magulang ko. Buti na-accept ka ng nanay at tatay mo since sinabi mo nga they are mahigpit. Opo. Bali, ang nangyari po, hindi po ako kinausap ng papa ko for 9 months. Napakahirap po siya sa akin. Pero papasalamat ko yun sa Panginoon. Lagi ako nagdadasal. Kasi, ang hirap eh. Biro mo po, tita, makikita mo yung papa mo, hahalik ka sa pisngi, dadaanan ka lang. Maghahay ka, dadaan ka lang niya. Kasi alam ko po, na sobrang na-disappoint ko yung papa ko na nabuntis ako. Kasi mataas din yung expectation niya sa akin eh. Siyempre, meron siyang pangarap para sa akin kasi nung time na yun, ako yung na unang graduate sa aming magkakapatid. Tapos nakita niya yung sipag ko sa mga ginagawa ko. Kasi nga parang ako si Papa na talagang work kong work, aral kong aral. So, lagi po ako nagdadasal na, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya at lagi mong ipaalam sa akin na lagi nating i-honor yung mga magulang natin. Wow. At ako po yung dapat lagi magpakumbaba kasi balik-balik ta rin man ng mundo. Ako po yung nagkasala. Kasi hindi yun yung gusto ng magulang ko para sa akin. Masyadong mataas ang pangarap nila para sa akin na binali ko lang. Oo. So, ang pagbubuntis mo ay naging struggle sa'yo, no? Opo. Oo. Bali, hindi ako pinapansin ni Papa. Si Mama, syempre, alam naman po natin, tita, mga nanay, hindi makakatiis. So, si Mama po nag-aalaga sa akin yan. Si Brandon, sinusustentohan niya po ako, tita. Na mga pangangailangan ko, vitamins ko, yung gatas na dapat ko inumin, yung pa-check up ko, lahat po yan. Tapos, syempre po, nagtatrabaho din po ako. Tapos, nagkikita kami sa trabaho. Kasi So hindi talaga kayo nagsama? hindi. Kumbaga, kahit nung nabuntis ka, hiwalay pa rin ang tirahan ninyo. Tsaka kasi, tita, tinago ko yung pagbubuntis ko for 4 months. Kasi maliit ang pagbuntis ko eh. So, 4 months na ako, hindi mo pa halata. Actually, wala pa akong balak sabihin, si Brandon po ang nagsabi. Kaya ka natuto talaga, no, na manalangin sa Diyos, no? Sabi mo nga, dito talaga lumalim yung panalangin mo sa Diyos dahil alam mo na nung time na yon hindi ka nagpaalam sa magulang mo at alam mo may kaparusahan yun, 'di ba? Dahil 'di ba sabi nga sa Bible, 'di ba, honor your parents, no? Talagang ayun, mabuti at tinanggap ka ni Mommy. Sabi nga ni Mommy, merong 'di ba? Asan yung ano ng Mommy niya? Mindy, ayan. Ang lupit talaga. Ang office workplace ng Mommy ay same street lang ng work niya. Tatawid lang. Kanino yon? Ikaw? Opo, bali yung workplace ni Mama, ito lang yung opisina. So, nakakapagtago po talaga. Nakapagtago? Kasi di ba po, tita, magjowa na kami, tsaka ko lang siya pinakalala na nanliligaw. So, ganun. Hindi ko, pag ako na magkikita kami, hindi ko pinapaalam. Tapos, panggabi po ako, tas minsan nagkakasabay kami hindi po kasi kami, minsan lang kami magkasabay ng shift eh. So, ginagawa niya, wala kasi lagi sa opisina si Mama. So, sinisigurado ko na, wag sa kabila tayo daan. Kasi yung building namin, yung pinaka-main na labasan, katapat lang ng office nila Mama. So, doon kami sa backdoor. Doon lang kami ikot. Alam niyo ba, pag kayo ay naglilihim sa inyong mga magulang, wala po talagang protection. Yun yung sinasabi ng aming mga pastor, no? Na talagang pag ikaw may ginagawang kasalanan at hindi ka nagpapaalam, talagang makikita mo na yung protection ng Diyos ay wala sa iyo. Yes. No? Meron talagang kapahamakan. At meron talagang bunga. Opo. O, di ba? Naranasan mo, paano ba ang mga anak? Sabi nga ni Carl ko, guwaping si Kuya Don. Nung una kong nakita, ang sabi ko kay Lloyd, itsura niyan, sure nalulukohin lang si
Ate Carla. Ayan. Nangyari ba na nagkaroon ng lokohan? Ay, May hindi. nalaman ka? Actually, tita, yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos at masasabi kong napaka palad ko po. Hindi po one woman man po si Brad. Kasi, Talaga lang. opo, kasi ang growing up sa buhay niya, ang papa niya is very loyal sa mama niya. Opo, so kahit po ang kapatid niya, si kuya, ganun din po sa asawa niya. So wala po akong kung meron man listahan na yung mga ibang babae na worry nila sa asawa nila is yung panloloko. Pinagpala po ako, tita, kasi ako nasa dulong-dulo. Actually, di mo na makikita sa listahan ko na lolokohin ako ng aking asawa. Wala Oh, po, tita. wow. Hindi kaya dahil may takot siya sa iyo? Ay, hindi. Ha? Hindi kaya may dahilan yan? Bakit walang ganon? Kasi actually bihira yung ganon. Sa kagwapuhan niya na yun na talagang hindi siya tumingin sa iba. O baka naman hindi mo lang nalaman. De, joke lang. Ano kasi, tita, ang tawag nito, yung mga previous relationship niya, ganun po siya. Bali, ano po kasi siya, yung kumbaga, pag fling-fling, Mhm. pagka in a relationship, then in a relationship, exclusive, talagang walang ano. Kasi takot, ang ano ko naman sa kanya is, takot po siya sa karma. Mhm. Ayun po, though hindi pa siya noon, sagrado katoliko po siya, pero ang tinuro sa kanya din yung karma. So, takot Oh. po siya doon na baka bumalik sa kanya. So, yung mga serious relationship niya, hindi niya po talaga. Sabi ni Carl ko, si Kuya Don lang hindi nahuli ni Mama. What do you mean by that? Hindi Hindi nahuli. po nahuli na, oo nga, no? Yung hindi po nahuli na magjowa kami. Oh, ganon siya kagaling, expert. Hindi, kasi di ba po dati nahuhuli dahil sa akin. This time po wala pong nahuli. Parang hindi ako inano ni Lord na, sige, paalam natin. Hindi po. Kami po ang umami. Oh. Oo. Ay kasi nga may bunga na, di ba? Oo. Ang sabi ni Yolanda Hiyaw, lupit ni Ate Carla, madiskarte. Madiskarte sa magulang. Malupit talaga, dinaanan niya tuloy. Ang hirap, di ba? Opo. Oo, may consequence nga eh. Sabi, lagot na buntis, buti po hindi kinarate sinang tatay. Oo nga, si Brandon, hindi siya Opo. pinarusahan. Pinagalitan Hindi ba siya po. kinonfront? Ano ba? Kinonfront po, nag-away po talaga sa bahay. Ah. Siyempre, nakita po yung rage din po ni Papa na ako din po inaawat namin si Papa kasi siyempre babae po eh. Babae yung, kumbaga, Anak niya. anak eh. Yung dehado, kumbaga, yun ang inaano. Mm-mm. Na siyempre babae sa kanya. Pero, ayun nga po, ang maganda lang kay Brandon, hindi siya tumakbo. Hindi niya ako iniwan. Hinarap niya po. Mhm. Hinarap Hinarap namin niya. dalawa. Oo. Kaya ako, ang sandigan ko na lang po talaga, tita, is magdasal. yung actually, tita, nung sinabi ni Brandon, tapos pauwi na sila, Papa, naghuhunos sila pag-uwi. Nagdadasal po kami, tita. Nagdadasal ako na kahit anong mangyari, tatanggapin namin kasi punishment to eh. Mm-mm. Kung anong punishment ni Lord na ibigay, tatanggapin namin kasi ang inaano ko na lang po is strengthen yung mga puso namin na huwag kaming mag-overstep sa magulang, huwag naming sagutin or kung magsumbat or kung ano man kasi honoring pa rin ng Mhm. parents. Yun na lang po talagang pinagdadasal ko. Pero pagdating sa rage, yung galit, kailangan namin tanggapin. Mhm. Yun po. So, dasal lang talaga. Wala nang ibang kundi, Oo. prayer po. Pero ito na, 'di ba, yung katotohanan na kailangan ka ng magluwal ng bata. Kumusta naman 'yun? Anong naalala mo? Dahil siyempre 'yun ang pinakamasakit, ano? Opo. Dahil sa ginawa mo, anong naalala mo sa magulang mo nung ikaw'y nanganganak? Sa panganganak po, tita, since kasi po nandito ako sa poder nila mama at papa. So, rules pa rin ni papa. Hindi kami masyadong nagkikita ni Brandon. Bali, nung araw ng mga anak ko, tita, wala po si Brandon sa aking tabi. Ang nandun is si Kate, yung bunso namin kapatid na babae, tsaka si mama. So, nanganak po ako, tita. Normal ba ito? Normal. O cesarean? Opo, normal. Naku, tita, alam mo yung pagdadasal ko, sobra. Kasi, hirap na hirap po ako, tita. Ilang hours ka nag-labor? Matagal po ako, tita, nag-labor. Kasi nung time na yun, hindi ko alam na nagle-labor na po pala ako. Naligo pa ako, tapos natulog pa ako, tita. Mhm. And then, nung pagising ko, yung hilab ng tiyan ko, sobra na. At in every 5 seconds. Mm. Sinabi ko kay mama, manganganak na ako, tara na.
Doon, hinatid na lang ako ni mama. And then, yung talagang umiiri ako kay baby, 30 minutes lang. Pero may Nailabas ko. na-realize ka ba na nung ako Yes. pala ipinanganak, ganito kasakit? Anong, Opo, tita. Actually, yung pag-labor pa lang, kasi pinanganak po ako ni mama is cesarean. Pero nagle-labor siya for 24 hours po ata. Basta matagal po nagle-labor sa mama kasi ayaw ko po lumabas. Mhm, Nung nalabas po yung anak ko, tita, doon ko na-appreciate yung pagiging nanay. totoo. Di pala joke. Yeah. Oo. Yung parang ang hirap. Yung sakit. Kasi po, nagle-labor po ako, kinakausap pa ako ng nurse. Oh, Ini-interview pa niya ako, sabi ko, nurse, mamay, teka, eto na, hindi na ako makapagsalita sa sakit. Ini-interview mo pa ako. Oo. Tinatanong niya po, information, yung person information. Tapos, si mama po, kinakamusta po ako maya't maya, sasabihin niya, anak, okay ka lang, okay ka lang. Hindi niya po kasi ako masamahan sa operating room. So, ayun po, yung na-realize ko, yung nung nailabas ko na yung anak ko, tita, yung kahalagahan ng bilang isang ina. Ina. Oo. Hindi pala madali. Na napakaswerte natin, ano, na tayo na iluwal, no? Na kaya talagang dapat yung honoring Opo. sa magulang. Deserve po nila yon. Kahit pa hindi, Kahit, ang natutunan ko, tita, kahit na walang perfectong parent. yeah. Mhm. Meron silang, kasi ano po yan kung ano yung natutunan nilang pagpapalaki ng magulang nila, yun din nagagayahin nila. Or, i-edit nila. Mhm. Babaguhin nila ng konti. So, wala pong perfect parent. Ang titingnan po pala dapat natin lagi is yung puso ng ating mga magulang. Mhm. Ang gusto nila mapabuti tayo kasi mahal nila tayo. Mhm. So, kung tingin nila, tama ito yung ginagawa nila, na tingin natin, mga Mm. anak, is mali, kailangan ipagdasal natin sa Panginoon na, Lord, paano po ba ako magre-respond sa ganitong klaseng suweto ng aking magulang? Tulungan mo po ako at tulungan mo rin po yung magulang ko na ipakita kung ano po ba yung nararapat na suweto para sa akin din. Mm. Ganun po. Mm. Praise God. Meron talagang realization, ano? Lalo na kung yung naging, yun, may tinatago ka sa magulang mo. So, andun yung guilt feelings, no? Opo. Na, ay, sana hindi ko ginawa. Ganito pala kasakit manganak. Opo. Ayan. 'Di ba kaya sabi ni Samuel nung nabuntis ang daughter ko at the age of 18, ako ang di pumayag na ipakasal. Gusto ko matapos muna ng college. Meron namang ganon, no? Opo, tita. Na kasi minsan, nabuntis ka lang dahil aksidente. Oo. Pag pinakasal mo naman agad, nako, lalong maghahalo-halo. Opo. Ang puti sa dikolor, 'di ba? Opo. May gano'n naman. So, sabi nga merong pag-wait, no? Merong wait. Pero eto ka ngayon, nung ikaw'y nanganak na, lumabas na si baby, nag-decide ba kayo magpakasal agad? Hindi pa rin po, tita. Hindi pa rin. May waiting pa din? Opo, tita. Aha. Inantay ko Ang talaga dahilan? sobra. Ewan ko, tita. Parang nawala na siya sa utak ko. Nawala na. Siguro, tita, hindi pa naturo sa akin kung ano yung kahalagahan ng kasal. During that time. Opo. Hindi ko pa siya nabigyan ng pansin. Kasi syempre, kasal parang sa papel lang. Parang ganon. So, si Brandon naman po, nag-aantay lang po siya sa akin. Kasi sa best niya lang akong inaya, tinanggihan ko po kasi siya. So, 2 years old, ay hindi, na si Bikoy, malaki na po siya. Ito lang kami, kinasal po kami 2022. Anong nagdala sa'yo para magpakasal ka? At sinong nagsabi sa'yo, bakit kailangan mo magpakasal? Actually, tita, dahil kay Pastor at Pastora. Pastor Dong, Opo, tsaka kay Pastora Pastor- May. Pastor Dahil Dong. pumunta ka sa kanila? Hindi po, tita. Kinasal kasi si Carl and Hadassah. Aha. Next year, kami naman. Oh, Opo. Kasi nakita ko yung, dahil nakita ni Pastora May na hindi pa kayo kasal. Opo, tita. Tapos, yung time na yon, nung nakita mong kinasal yung dalawa, nainggit ka, ganun? hindi po, tita, kasi ganito po, no? So, nag-ayos na kami ng papa ko kasi napanganak na yung anak ko. Naging okay na po kami. And then after nun, nag-hi po yung anak ko. And then after po nun, so nakatira na kami sa Lopez dyan, tumira na rin po dyan yung asawa ko. Aha. Nagkagulo na naman po. Ah? Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Away na naman po. Sino ang nag-away? Kami po ng papa ko. Aha, Opo. dahil? Nagkaroon po ng diskusyunan. Hindi ko masyado matanda pero nag-start po yan dahil sa tita ko na medyo hindi kami nagkaroon ng intindihan
sa mga utang-utang, mga ganun, tita. Yan. Tapos, ang nangyari po, so nagkagulo. Ang ending is, lumipat kami ng bahay. Tumira Ah. po kami sa bahay ng kapatid ni Brandon. Ikaw ang lumipat. Opo. Para wag magkagulo, ikaw na ang Opo. lumipat. Opo. O, Kasi tapos, dapat naman po talaga may sariling bahay kami. Tapos po doon, parang 1 taon po ata ulit bago walang pansinan na naman, ganyan. Ang hirap na naman, para po akong nasa telenovela na mhm, namimili between partner and family, mhm. parents, ganun po. So, yan po, tita, nagdadasal na naman po tayo. At Ah, pinagdadasal ko na strengthen Lord, kasi tita, nahirapan ako na, syempre mahal ko yung magulang ko. At syempre mahal ko din naman yung aking partner, si Brandon. Eh, nagkakagulong nga kami. So, saan ako gigit na parang ganun? mm, So, lagi ko yan pinagdadasal na maging maayos, na may gamitin ng Panginoon. Paano ba? So, syempre, ang sabi nga po, kailangan tayong maging pasensyoso. Pasensyosa. tama. Kasi kahit gusto natin, kung hindi pa right timing, hindi pa time na inilaan ng Panginoon, hindi mangyayari. Mhm. So, ginawa ko, dasal lang tayo ng dasal, at tumatawag tayo sa Panginoon. Ibinibigay natin lahat ng tiwala sa Panginoon. Amen. Hanggang sa isang araw, tita, nakatawa. Ikakasal na yan nga si Carl at saka Si Hadassah. Hadassah. Ay, syempre, nandyan po kami. Kasi Mm. parang pakilala parents, eh. Ganun. Mm. Si Pastora May, ikilala naman na po natin si Pastora May. Oo. Bigla po akong hinatak. Opo. Tapos inupo po ako sa kalong ng tatay ko. Ah, Tapos wala na, yun na po. Nagkabati na lang kami ng tatay ko ng gano'n. doon din kayo. Talagang may may ginagamit ang Panginoon na sitwasyon, Opo, ano? tita. Para talaga kayo magkabati pala. Opo, nagulat po Dahil ako. hindi pala kayo in good terms nung Opo. kasal. Imaginein mo yun, ano? Opo. Talagang pag nasa presensya ng Panginoon, ano, Opo. may talaga, may gagawin si Lord. Hindi lang po talaga, hindi po on our condition, hindi po sa timing na gusto natin, kundi sa timing ng Panginoon. Ayun. Tapos, tita, yung panahon na yun, Diyan nagwo-work ang prayer, Yes eh. po. Wow! Praise God, ano? Talagang may pagpapala pala sa wedding ni Hadassah at opo, tita. ni Carl. Opo, kasi yung May panahon- restoration. Opo, Wow! tita. yung sa kasal naman, on that day, ang nagkaayos, si Brandon at saka si Papa. Oh, Opo, may tita. restoration talaga. Opo. Wow! Glory to Tapos, God. Yun nga sinabi nung kasal na yun, kasi syempre si Pastor Dong yung nagkasal. Nakita ko yung importance, kasi sinasabi naman ni Pastor din yun, Mm-mm. importance ng kasal. Tapos sinabi din sa akin ni Carl at saka ni Hadassah kung ano, bakit ba kailangan kasal, Mm-mm. ganun. Doon ko po nakita, kaya doon kami na nagdesisyon na sige, Oo magpakasal. nga. Kasi talaga ang kasal is a covenant, no? Opo, tita. Covenant natin yan sa Panginoon. Opo. Na kayo ay pinili talaga ng Panginoon para sa isa't isa. Opo. O, di ba? Opo. Oo. So, that was 2 years ago. Opo, tita. So, kumusta naman yung pagsasama nyo bilang mag-asawa? Ano ba? Sweet-sweet ba all the time? Ano bang nangyari? Meron din bang struggle? Anong klaseng struggle naman to kung meron man? Natatandaan ko po na nakita ko sa interview si Oyo Boy Soto at si Christine Hermosa, ang sabi nila sa isa't isa, which is I totally agree, hindi mo mahal ang asawa mo araw-araw. Pag Tama. nakita mo kunwari pagising mo sa umaga, ay nakakainis to asawa. Sorry, makinig. Hindi mo sila araw-araw na mahal. May time na nakakainis yung asawa mo kasi hindi nakikinig sa'yo, or yung may mga flaws. Ano Leon? Ano Leon? Hindi mo Ang araw-araw mag-asawa, hindi mo araw-araw mahal. Opo. Ayun. Nakaka-relate ba dyan? Relate much ba? Opo. Dahil naramdaman mo. Yes po. Ano nga dahil? Bali, ang mangyayari po, tita, is you choose to stay because alam mong may covenant kayo sa Panginoon na through thick and thin, and two became one. Wow! Ganun po. Oo nga Kasi di ba naman. po, sa sarili natin, Pinag-isa kayo. opo, minsan, hindi mo naman din gusto lagi-lagi yung sarili. Minsan, Oo. nakakainis May talaga mga yung sarili flaws ko. talaga, di Oo. ba? Minsan, sabi nga, sa toothbrush lang, di ba?
kung paano gamitin yung yung lababo. Yes po. Pero sa inyong case, ano naman yung usual? Yung sa amin po, tita, kasi since malaki po ang gap namin ni Brandon, so parang magkaibang generation yung and prinsipyo at saka magkaiba kami ng kinalakihan. Kinalakihan. Aha. So kasi si Brandon, alam naman po natin lumaki siya sa mahirap din na pamilya. So yung lugar din nila, yung mga taong nakasama, sa katulad kong lumaking bahay. Mhm. So magkaiba po kami. So dun po kami nagka-clash. Maraming araw po kasi na hindi ako nakikinig, matigas din ulo ko, tsaka tita kasi independent po ako. Mhm. So hindi ko po, alam ko yung salitang pagpapasakop sa asawa, pero hindi ko alam yung depth na meaning 'pag sinabi mong pagpapasakop sa asawa. Kaya nga po Hindi mo kaya yon nung araw. tita Kahit nakikinig ka, kasi sabi mo nga Kristiyano ka na nung araw pa, kahit nakikinig ka, hindi siya naa-absorb. hindi tita. 'Di ba kasi it took you 9 years. Opo tita. So, ibig sabihin, meron kang gustong gawin sa sarili mo. Opo tita. Oo. So, dun kayo nagka-clash. O, ano na nangyari nung nagka-clash kayo? Meron ba itong pisikalan o wala Opo, naman? tita. Meron? Opo. Minsan Naku, anong ginagawa mo? nasasaktan ko po siya. Hindi ko po siya sinusuntukan. Si Brandon po, hindi niya po ako sinasaktan. Ako po, minsan papaluin ko siya or natatampal ko siya, tita. Agoy! Ayan! May pisikalan talaga, no? Opo. Kasi tita, pagka hindi siya sumasang-ayon, tas hindi rin ako, so, wala. Parang, hindi ko kasi hindi ko pa alam yung ibig sabihin. Basta alam ko, pagpapasa ako. Okay, fine, pagpapasa ako. Pero yung ibig sabihin nun, na-elaborate lang siya ng sobra-sobra sa akin nung sinabi siya ni Pastora May. Oh. Dahil anong pagkaka-explain ni Pastora May? Opo. At saka ni Carl at saka ni Hadassah. Kasi ang sabi nila sa akin, pagpapasakop is, hindi, kailangan lahat ng desisyon mo, ipinapaalam mo din sa asawa mo. Kasi dahil independent ako, tita, most of the time, gumagawa ako ng desisyon na nagugulat na lang yung asawa ko. Nagawa ko na. Hindi ko siya Sinasali. ako lang, parang gano'n. Parang wala ka ring asawa, ano? Oo, tita, yun po yung Parang hindi siya kasali sa Opo. desisyon eh. Yes po. Oo. So, nagtatampo naman yung isa. Yes po. Oo. Whereas si Brandon po kasi, include ako sa lahat ng bagay. Pag may desisyon siya, ipinapaalam niya sa akin. Pero ako kasi parang, akin naman to eh. Ganun po ako. Akin naman to, so bakit ko pang kailangan ipaalam? Opo, Tita Weng, matapang po ako. Ayan, sabi ni Ate Weng Molera. Ang tapang pala ni Ate Carla at bait naman ni Kuya Brandon. Pero praise God at may Lord na ngayon. Amen! Di ba? Oo nga naman, hindi mo akalain, ano? Opo. Ang sabi Na si Brandon ang magsasubmit sa'yo. Opo. Na ibig sabihin, siya yung nagpaparaya. Na, tawag doon, pagpaparaya. Dahil na rin sa laki. Alam mo, kaya naman niya ginagawa yun dahil sa pag-ibig. Opo, Tita. Hindi mo naman magagawa yan sa isang tao na sinasaktan ka na hindi ka gumaganti kung walang pag-ibig. Yes. Wow! Salute you, Opo, Brandon. Tita. O, di ba? O, tapos anong na-realize mo? Ang nangyari po, Tita, in-explain po, dahil nagsabi nga po sa akin nagsalita si Pastora May, tapos si Hadassah, at saka si Carl. Sinabi nila sa akin yung, natutulad ko yun nga po, sa pagpapasakop na kailangan iisipin mo rin yung partner mo. Now, kung kunwari, nagbigay ka ng opinion, may opinion din ng asawa mo, hindi nagtugma, kailangan magpasakop ka sa asawa mo ngayon. Ganun po. Parang sa akin, Ang ano kasi sa akin, tita, na graduate ako, para lang alam mo yung tita, gagraduate Sumunod ako sa'yo. susunod ako. Nasa na yung ginaduate ko? Parang ganun, tita. So, mahirap siya para sa akin. Yung level Oo, kasi. ganun. Oo. So, kailangan ng maraming pagdadasal. Hanggang ngayon, tita, wino-work ko siya. On process pa rin ako. Kaya araw-araw ko pinagdadasal na pagka magkakaroon kami ng diskusyon, lagi kong pagdadasal yan. Pero alam mo, tita, in fairness naman po kay Brandon, lagi niya kinukonsidera yung aking opinion. Tapos kapag hindi ko naintindihan yung opinion niya, ini-explain niya sa akin, tita, ng mabuti. Pinagtsatsagaan niya po akong explain. Sabi ni Samuel, Kuya Brandon, sunod lang para makatulog ka. Meron kang finish.
Kasi talaga naman alam natin ano, 'pag hindi talaga magkaintindihan ang isa, talagang wala pong peace, 'no? Talagang, alam mong yung tulog mo, eh, hindi tulog yun, eh. Oo, tita. Nag-aalala ka, 'di ba? Sabi ni Ate Wing, "Salute to you, Kuya Don," 'di ba? Laki ng love mo kay Ate Carla. So, ikaw din na-realize mo talaga na mahal ka ng asawa Opo, mo? tita. Opo, kasi inuuna niya din po ako at saka yung pamilya ko po kasi siyempre may sarili din naman siyang pamilya. Pero inuuna niya, family ko muna. Kunwari, nung nandun siya sa bahay namin or nung nandun po siya nung tumira kami dun sa bahay, ang pinanggo-grocery namin siyempre yung pamilya namin. Pero hindi niya man lang naaasikaso yung pamilya niya kasi laging ako. Oh, Lagi pong ako. mm. Lagi, parang pini-please niya yung buong family ko na ipakita na deserve ko siya, 'pag gano'n. Oh. Without thinking about his family, gano'n. So, talagang nakita ko na sobrang love na love naman po niya talaga ako. Wow, Opo. praise God ano, napakapalad ano, ng isang couple 'no, na talagang, solid yung pagmamahal sa asawa. Dahil alam mo 'pag yun ang nangyari meron talagang peace 'no. Salamat dahil talagang hindi niya love yun, eh, love ng Panginoon yun, eh. Opo, tita. Kasi kung 'di ba sabi nga ang love ng tao may hangganan, eh, Opo, 'no? tita. Talagang, ang mangyayari nun gagantihan ka niya. Pero dahil siya'y nagtitiis, 'di ba? Sabi nga dun sa kanina yung binasa natin may pagtitiis talaga at ang pag-aasawa may proseso. Yes. Oo, 'di ba? Pero ikaw, anong na-realize mo doon sa, ah, yung pagkakamali mo na nag-asawa ka wala sa oras, tapos yung nawala yung honoring mo sa magulang, yung prayers mo that time, ano ba yung na-realize mo na ngayon sinagot ka ng Panginoon? Na siguro sa akin na hindi ko naman siguro dapat I mean, kung nakinig ako, kung hindi tayo nagtago at gumawa ng kasalanan, hindi ko na siguro pagdadaanan yung punishment na gano'n. Hindi naman po ibig sabihin na pagka there's punishment, it means iniwan tayo ng Panginoon, hindi po. Punishment kasi may ginawa tayong kasalanan. Kahit na humingi po tayo ng sorry sa Panginoon, pero that doesn't mean na absuelto na. Oh, may consequence pa Meron rin. pa rin, dadaanan mo pa rin po yung Bunga, consequence na yon, yung ah, bunga ng kasalanan. hmm, Pero this time, kasama mo yung Panginoon. wow, Yun po. Pero dapat siyempre, lagi mong isama naman talaga yung Panginoon kasi minsan nalilimutan po natin siya, eh. So, mm. dapat talaga, lagi mo siyang kasama. Siguro sa akin yun yung pinaka-natutunan ko na lagi kong kasi talagang pinagsisihan ko yun, eh, na siguro hindi magiging ganito kahirap, yung pinagdaanan, yung mga sakit, yung pain, yung suffering. Kung hindi ako naging matigas ang ulo, kung hindi ako Sumunod nagtago, lang, kung sumunod lang po ako. mm. Pero kasi since nandiyan na, wala na tayo ibang magagawa kundi, um, lumapit ng lumapit sa ano, sa Hmm, Panginoon. mhm. Pero ayan sinabi, ano po ang team song niyo ni Brandon? Naku, Brother Samuel, eto po kasi yun, hindi po kami mahilig sa ganyan. Wala po kaming favorite number, favorite restaurant, favorite place, theme song. Hindi po kami maganon. Nababadoyan po kami pareho sa gano'n. Kaya sabi ni Ate Weng, tama, lahat may consequence talaga. Pero lahat yun may lesson. Totoo naman ano, may lesson. Pero ikaw ba sa kalagayan mo, Kristiyano ka na, yung asawa mo ba Kristiyano din agad? Ay hindi po tita, Papaano siya um, naging, para kayo magkaisa ng faith, paano nangyari? alam mo iba talaga ang Panginoon tita. Ang talagang right timing and right ano, parang miracle po talaga. Oh, Ang nangyari po kasi tita, Sagrado Katoliko si Brandon. So, ah, inaya isa ko pa siya dito. yun, 'di ba? Isa pa yun, 'di ba? Mahirap, sabi nga nila, mahirap mag-asawa ng hindi ka pamatok. Yes. Ikaw ba, masasabi mo yan sa sarili mo? Opo tita. Dahil, Magkaiba kayo ng paniniwala. Magkaiba oh, yung yes, same, may, kilala si Jesus Christ, si God mhm, and all, pero yung deeper understanding, knowledge, wisdom, lahat na kailangan mo, magkaiba kayo, gano'n mhm, po. So, mhm. nangyari, dito ko po siya sa GCC pa po nun, eh.
Ah, ay yung pangalan ng bago siya maging Dahab. Dito ko po siya inaya. at may Tapos, narinig siya. opo, Preach. nagpo-preach. Pero tita, wala pa nun. Ano pa yun? Parang, Intro pa lang. opo, parang first time niya kasi, so parang, okay, ganyan-ganyan, yun nga, lagi niya kinukwento na pinagtatawanan niya pa kasi syempre, nagtaas-taas tayo ng kamay. Oo, oo, oo. Tapos Pine-persecute ka pa. opo, tapos Oo, sumasayaw din po tayo. oo. So, ang nangyari po, sige lang, lagi ko lang siyang Pinagdasal. aayain, pagdadasal na, Lord, buksan in your right timing. Alam mo, tita, ang shinare niya sa akin, kaya nagpabago ng isip niya, is minabasa siya na verse, Ah. yung about idolatry. Oh. Di ba po kasi sa Sagrado Katoliko, nagpunas-punas po tayo ng mga imahe. Yeah, oo. Yun kasi di ba usually At ginagawa. doon lahat bumagsak ang mga hari, Opo. no? Dahil sa Yes po. idolatry. Yes. Nagpunas-punas, nagdadasal tayo sa mga santo-santo na ginamit lang din naman ng Panginoon Yeah. at namatay, kaya sila naging santo. Isa pa, wala yung buhay. Yes, wala pong buhay. Yun po yung na-share niya sa akin na nabasa niya na kaya nagpabago bigla ng isip niya. Wow. Yun Yun ang po. narinig niyang preaching. Opo, yun po ang naano niya, Hallelujah. nakuha niya po talaga. Kaya sabi niya, sige, mag-Christian na Papatuloy. siya. Oo, tita. Ah. Pero nawala na naman. On off pa eh. Kasi syempre po mahirap eh. Mahirap yung Oo. i-ano minsan. Sabi nga yung seed, 'di ba? Pag nahulog siya, apat yan kasi, 'di ba? Pwede sa batuhan, sa dawagan, sa ano, bago ka mahulog talaga sa fertile ground. Oo, so siguro yung mga una niyang punta na ano, na tuka ng ibon. Nawala siya, 'di ba? O tapos Hindi siya hindi siya nag-grow. Opo, hindi siya Aha. nagdire-diretso. So, ang nangyari po, tita, yung kapatid ko, si Carl at saka si Hadassah, hindi tumigil sa pangungulit. Wow. Ayun na, pangungulit. Kasi ang kulit na, kinukulit niya May si tao Brandon. talagang ginagamit, ano? Ano sila, tita, naging patient sila. Talagang, alam mo yun, lagi na nagsasabi, nag-aaya. And all. Tapos po, tita, all of a sudden, ako nagulat. Mhm. Bigla na lang siyang nagdesisyon Aha. na, ayun nga po, na magpagal, magpunta na sa Dahab. Wow. Ituloy ang dito na maglingkod sa Panginoon. Nagulat naman po ako. Kasi Praise God. parang hindi ko in-expected. Yun Mm. po. Sabi ko, sa akin naman po, since na nabahagi nga sa amin ni Lahadasa na kung saan ang asawa dapat nandun, ang asawang lalaki, kailangan nandun din ang asawang babae. Wow. Kasi nga, as one nga, kayo hindi naman pwedeng, ang kaliwa mong kamay is nasa kapitbahay, yung kanan nasa kabilang Sakang. kapitbahay. Oo, Opo. tama. Mahirap po yun. Hindi po kayo magiging isa. Mhm. So, kaya po napagdesisyonan ko na, kung saan po ang asawa ko, submit po tayo, dun din po ako. Okay. Kasi nga, di ba nga, siya nga po ang head ng aming family. Kaya po, nandito po kami. Wow, nasa hub na kayo. Okay. Praise God! Palakpakan natin ang Diyos, di ba? Sa buhay ni Carla at ni Don. Talaga naman, ang Diyos ay gumagamit ng tamang tao, no? Righteous people. Para para magpakilala siya sa iyo, no? Ma-encounter mo ang Panginoon. Talagang, kaya naman talagang huwag tumigil, no? Kasi sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Talagang, pag may napapakinggan ka, tignan mo yon. Nabuksan siya dahil napakinig niya yung about idolatry. Then, that's the time na open siya. O talagang merong word, certain word na magpapa-open sa'yo. Pero ikaw, ano naman yung verse na na-realize mo na dapat pala ito yung panghawakan ko? Yung kaninang binanggit mo. Yung sa Ephesians. Sa akin po, yung Ephesians 6:2 and 3, na igalang ang mga ang iyong ama't ina. At, ano ba yung Basahin mo. ano ko yan eh. Ikaw ay, sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa Wow. lupa. Yes, may dalawang pagpapala, Yes. di ba? Kapag tayo'y sumunod at i-honor natin ang ating mga magulang, di ba? Pagpapalain kanya at pahahabain ang buhay niya. Tunay na kayo'y iningatan ng Panginoon, no? Na bagamat kayo'y sumuway, pero inihingi nyo, no, ng tawad sa Panginoon yung
yung nagawa nyo. At the same time, yung amend, no? Doon sa mga magulang nyo na nagkamali kayo. Yes po. 'Di ba? Talagang, kaya yung blessing naman, ano, nag-flow. Ngayon, ilang taon na yung anak mo? 7 years old na po. 7 years. Ang Yes, gwapo-gwapo. Thank you, tita. Kaya alam ko anong lusog ng ama. Siya ding lusog ng anak. Opo, Ibig tita. sabihin, sa sarap niya magluto. Ay, oo, tita. Kasi eto tita, alam mo po si Brandon, pagka nagluluto yan, titingnan niya ang reaksyon ng aking mukha. Ah, Opo, tita. Nai-stress siya pagka nakita niyang hindi ako satisfied. Ganun po siya, tita. Na-enjoy niya ang pagluluto pagka nakikita niyang kain ako ng kain. Tita. Though sinasabi ko lagi sa kanya na, kasi ako kasi conscious po talaga ako pagdating sa weight ko. Siya, ang nasa isip niya lagi is ma-enjoy ng asawa ko yung niluluto ko. So, lagi niyang tatanungin yan, masarap ba? Nagustuhan mo? Lagi yan, tita. Kapag ka nasa-satisfy siya at nagiging parang rewarding sa mhm. kanya, pagka nagugustuhan ko yung mga luto niya. Wow, oo Ganun nga. po Yun siya. kasi ang satisfaction Opo. actually ng lahat na nagluluto. Yung magustuhan nung kumakain ang niluluto. Tita. 'Di ba? Sabi ni Ate Weng, nakita ko din ang uhaw ni Kuya Brandon sa Word of God. Nung nakasama namin siya twice sa life group, nakakatuwa po talaga ang galing ni Lord sa buhay niyo. Oo nga naman. Opo. Alam mo, nakikita ko rin siya na busy na dito sa church, tumutulong, kung anong nasisira, 'di ba? Yung sa mga wires, kasi doon siya marunong. Talagang, alam mo, kung nagsasubmit ka nga lang, ano, at kung sumusunod ka sa panawagan ng Panginoon, andun yung joy, no? Na ikaw ay makapag-participate, no? Yes po. At nakikita naman natin talaga yung blessing sa inyo na nagpo-flow, Mm. 'di ba? Ngayon naman, Ate Carla, ano namang maipapayo mo sa mga, ayan, mga nag-aaral pa o kaya yung gusto ng mag-asawa pero inilihim sa mga magulang? Ano yung masasabi mo sa mga couple na gano'n? Sa akin po, kasi hindi kasi sa atin Mga tinuturo. Mga kaabangers. kaabangers. Ayan. Mga kaabangers, hindi kasi sa atin tinuturo sa school yung paano maging isang mabuting asawang lalaki at paano maging isang mabuting asawang babae. Hindi Mhm. siya tinuturo. So, sa akin, ang number 1 na gawin is magpagal sa church muna. Mm. Kailangan malaman natin, kasi tita, kapag marami kang Diyos sa Mhm. sarili mo, magiging kaibig-ibig ka naman. Aha. Magiging kaibig-ibig ka sa, parang kumbaga, maa-attract mo yung bubuyo. Kumbaga gano'n. Kasi kung hindi ka punong-puno ng Kristo, kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, Mhm. kahit gaano mo pa ka in love, nung mga panahon na yun, kasi sa umpisa yan, niligawan, in love, kilig, Mm, magsyota, mm. first months ng mag-asawa. Pero pagkatapos niya, pag mag-asawa kasi kayo, tita, Hindi lahat masarap. hindi laging masaya. Ano pa po siya, mas marami kang matutuklasan sa asawa mo na hindi mo akalain na meron. Kasi ang tagal na namin, 9 years kami mag-boyfriend, girlfriend, pero Mhm. ang dami kong natutunan na hindi ko pa pala alam sa kanya at sa sarili ko. Amen. So, magbabago at magbabago. So, ang sa akin, kailangan magpagal, yung pag-aasawa napakabilis niyan. Mhm. At saka yung kilig-kilig, Mm. ang maganda is ipagdasal mo sa Ayun. Diyos na Mm. bigyan ka, number 1, na i-ready ka para Mhm. sa magiging partner mo. Aha. At number 2, para i-ready din ng Diyos yung magiging partner mo. Ayun. Huwag magmadali. Oo. Kung kunwari meron kang crush ngayon, may love ka ngayon, tas love ka din. Huwag mo na. Kaya naman ni tita. Oo. Ako nga na-surprise ko for 3 years. Kaya yun. Kahit pa tumagal yan, kayang-kaya kasi at the end of the day, reward naman po yung makukuha mo kasi nagpagal ka muna sa Panginoon. Kasi kumbaga, Ayun. ihinanda mo yung spiritual growth mo muna at saka so si Lord, pag nakikita niya, ay ready na tong aking anak na babae at anak na lalaki, ipag-iisa ko na sila. Mhm. Pagtatagpuin ko na silang dalawa. Kaya sa akin, wag po munang magmadali. Kasi ang pag-aasawa, pag-aanak, ay madali, pero once na nanganak ka na at nag-asawa, panghabang buhay na responsibilidad. Oh, Opo. yes. Ayun ang natutunan mo, Opo, no? tita. Talagang ang pag-aasawa po ay hindi madali, no? Hindi hindi araw-araw kang kikilitiin ng pa-cute, no?
Meron talagang walang bigas, walang ulam. May mga ganon, 'di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng mag-asawa ay mayaman, Yes po, tita. 'di ba? Paano po yung magiging response mo kung nagugutom na kayo pareho? Love nyo pa, Ayun, hindi oo. naman po Andun pa kayo, kaya yung love? hindi naman po kayo mabubusog ng pagmamahal. Di ba Oo, po, hindi. tita? Sabi nga ni Pastor Dong, hindi mo pwedeng dalhin sa Mercury, no? Ang salitang I love you. Wala. Pera pa rin talaga ang kailangan. Oo, kaya kailangan talaga Diyos ay yung naging sentro, no? Opo. Ng buhay ninyo. 'Di ba? Sabi nga ni Leah, anong sabi niya ni Leah? Ayan. Lahat po ng nangyari ay leading to restoration, especially kay Brandon. Naging instrument ka sa kanyang pagbabago at pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ang pagkakamali ay inaalaw ni Lord para tayo ay mabuo. Pwede rin kasi, no? Inaalaw ng Panginoon yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin para tayo ay matuto. Yes po. Matuto at lumapit sa Kanya. Napaka-importante pa rin yung sa ating natutunan, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo, no? Opo, tita. Oo, kasi yung iba, the Lumalayo. more na may nangyayaring kapalpakan, may nangyayaring hirap, lumalayo sa Panginoon. Tuloy yung boses ng Panginoon sa kanila napakalayo na. Hindi na nila na. Oo. Wala nang bunga. Hindi nagbubunga kasi nga hindi naman sila lumapit sa Panginoon. Hindi sila humingi. Sabi nga kailangan nating humingi, lumapit sa Panginoon, 'di ba? Kasi doon nare-refresh tayo habang tayo ay nagpi-pray, nare-refresh tayo, no, sa Opo. Panginoon. Sabi nga, ano nga yung prayer? Anong meaning ng prayer kanina? Ang prayer is our communication with God. 'Di ba? Sige nga, basahin mo, sister. Sige po. Prayer is our communication with God. We do this by confessing our sins. We do this by praising and giving thanks to God. We do this by asking Him for our daily needs and desires. When we pray, we engage in loving fellowship With our Creator. Amen. Amen, 'di ba? Opo. Napaka-importante po talaga kaya nag-work kay Sister Carla ang mga pangyayari sa buhay niya at nabuo yung asawa niya, bumalik sa Panginoon at talaga naman yung pag-ibig ng Diyos, no? Talagang ando doon. Makikita mo yung self-control. Self-control ng asawa niya na hindi gumagante. 'Di ba? Dahil sa talagang yung power ng prayer sa Panginoon, talagang napaka-powerful, no? Kaya tayo ay magtiwala sa Panginoon. Tunay na, sabi nga dito, sabi ni Mindy Obanya, but holding to truth in love, we may grow up into Him in all things, who is head of Christ, who is head is Christ. Amen? 'Di ba? Talagang panghahawakan natin yung pang-ibig ng Panginoon. 'Di ba? To nourish us, 'di ba? To refresh us talagang dahil alam natin ang pag-asa naman talaga laging sa Diyos. Ba't mo papahirapan yung sarili mo dahil lumalayo ka? Eh di lumapit ka para matapos na yung paghihirap na to. Kasi bibigyan ka niya ng wisdom, gagamit siya ng mga tao. Eh guys, kalalayo mo, nade-delay po tuloy. So nakita mo ngayon yung pagbabago ng asawa mo. Opo. Tsaka sa sarili ko din po, tita. Kasi before, lagi nga po kami nag-aaway kasi nagka-clash yung principle namin. At ako din mismo, hindi rin po ako nagsasubmit sa kanya. Matigas din po ang ulo ko. May sarili akong desisyon, may sarili siya. Tapos ako hindi ko din pinapaalam sa kanya yung desisyon na nagagawa ko. Ngayon po, ang laki po, tita, ng pinagbago. Kasi ngayon, meron kaming date time. Oh! Tita. Kasi natutunan namin na kailangan, hindi porket may anak na kami, is wala na. Kailangan mas mag-grow yung love namin sa isa't isa. So kahit po kunwari itong week na 'to nagkaroon kami ng alitan, isang tabi natin yan, labas tayo, kahit magko-coffee lang, kakain lang diyan sa tabi, kahit diyan sa karinderya. Tapos mag-uusap lang kami, tita. Pag-uusapan namin yung ano ba yung plans natin, tapos pagdasal natin sa Panginoon, yung mga gano'n, tita. Dating hindi namin nagagawa. Ngayon po, by the grace of God, nagagawa na namin, tita. Yung mga Wow. ganong bagay. Kasi syempre, yun nga po, pag lumalalim tayo sa
salita ng Panginoon. Hindi naman po kasi yan yung, tulad nga ng sabi mo, tita, instant. Mhm. In process yan. So, hindi din naman sinabi na kailangan mabilis. Minsan, mabagal, pero merong improvement. Aha, Ay, tama ka diyan. Sabi nga ni Pastor Walter, "Ninang Angie, Sis Carla, ganyan po talaga kaming mga kalalakihan, peace-loving." sabi ko dito si Pastor Juan. Talagang yung wife, minamahal, Yes. 'di ba? Sabi ni Carl ko, "Need na kapatid ni Victor." Aba, may request na? Oo. Kailangan muna ng power. Opo. Ano More po power. namin yan, tita, napag-usapan na namin yan. Kasi ako po talaga, gusto ko okay lang ako sa isa lang. Pero sabi nga po sa akin, ayun din po, tita, kinausap ako ni Pastor Dong. Ano lang, out of the blue. Ganun. Sabi niya lang sa akin, kailangan sundan namin si Victor. Bakit? Kasi, para matuto siya maging responsable. Kasi mangyayari dyan, since mag-isa lang siya, lahat ng attention kanya, kapag ka nawawalang attention sa kanya, anong magiging response niya sa bagay na yun? Mm. So, kailangan magkaroon siya ng responsibilidad bilang isang kuya. Yun din Mhm. sinabi sa akin. Kasi nahihirapan akong intindihin na bakit kailangan magkaroon pa ng another. Ang hirap-hirap on our part na babae. Natatakot ako. Nahirapan kayo niyan, nag-iisa pa, ha? Nahihirapan ako. Parang iniisip ko, nagpa-flashback kasi sa akin, tita, yung paghihirap ng Mm. pag-aanak, pag-aalaga at lahat. So, natutuwa naman ako, tita, kasi nakalimutan ko yung isang bagay Mhm. na wala palang experience yung asawa ko. Hindi niya na-experience yung pag-aalaga sa akin nung nabubuntis ako. Nung Mhm. lumabas si Victor, wala siya. Kasi nandun kami, di ba, gulo pa na sa bahay. So, wala siya in short. Mm. Na talagang nakasama niya si Victor is 2 years old na siya. So, marami siyang na-miss. Ah, Yung araw-araw na palitan ng diaper, wala punas siya ng nun. wala po siya nun. Hindi niya po napaliguan si Victor. Hindi po. Marami Lahat pala yan siyang sa ma-miss, amin. kaya kailangan may kasunod. Opo. Kaya po, ganun na lang yung giliw din niya na, ayan, nandito si Zechariah. Mhm. Alam niyo po yung ganong stage kasi ni Bicoy na laging, yung ganong kalit, nawala po kasi sa kanya. Kasi nga, Mm. nandito kami nakatira. Mm. So, siya naman, kayod para ma-providean kami. Mm. So, yun po yung isa pa na nakalimutan ko na hindi ko na naisip na, ay, kaya nangihingi yung gusto na ng anak ko, ay, ng asawa ko na sundan ng anak namin. Kasi 7 years old na din po. Mm. Kasi nga pala, marami siyang Mm. na mga panahon na gusto niya akong alagaan sa pagbubuntis ko, gusto niya akong kasama pagka nailabas na yung baby, tapos yung pag-aalaga sa baby, yung mga bagay. Yun yung naikwento niya sa akin na lagi kong hindi pinapansin. Nagiging selective hearing mo pagdating sa ganun. Oo nga, kakaiba ka, kapatid. Hindi ko alam kung talagang masasabi kong pinagpala. Dahil meron kang shield, 'di ba? Opo, tita. Talaga namang napakasaya ng ating segment ngayon, na prayer works, no? Makikita natin talagang dahil sa pagpi-pray mo, dahil sa tiwala mo sa Diyos, no? Na ang mga bagay na nagawa mong mali, bumalik ka sa Panginoon at ang sabi mo nga ino-honor mo ang iyong magulang, 'di ba? Talagang dahil alam mo sa pag-honor mo sa iyong ama't ina, merong pagpapala talaga ang Diyos. Pahahabain niya iyong buhay at pagpapalain ka niya, 'di ba? Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa lahat ng mga nanonood ngayong hapon na ito, mga ka-abangers, mga ka-DLS. Naka-relate much ba kayo sa buhay ni Sister Carla Azores? Asares, ayan, talaga naman, talagang kakaiba yung kanyang experience. Pero alam ko lahat tayo may natutunan ngayong hapon na ito sa kanyang kwento. At abangan nyo po dahil ang susunod naman ay kanyang asawa. Iba naman ang kwento nun, di ba? Kaya masaya po talaga sa Panginoon, habang naglilingkod ka. Alam mo yung dati mong buhay, alam mo na binago ng Panginoon, kaya mo siya na ikukwento na ngayon. 'Di ba? Napakasaya. Meron talagang restoration, no? Merong ginagawa ang Panginoon. Actually yung sa iyo himala nga yun, no? Opo, tita.
Oo, Okay. mga himala ng Panginoon sa buhay mo. Unang-una na, aba, nagkaroon ka ng napakapoging anak at na-restore yung family mo, yung mother mo, tsaka father mo. Opo, tsaka yung mga ano tita, talaga yung mga unexpected na biglang nagkabate, yung mga Mhm. biglaang mga gano'n na ang tagal mong winwork, yung pala may gagamitin lang ang Panginoon na tao Aha, at yung taong yun ang mag-aayos. Talaga pong ano, prayer po talaga. Wag aha. lang po tayong magmadali, magtiwala sa Panginoon. Magdasal lang magdasal. Ayun, napaka-importante because prayers works. Kaya naman ngayon, sister, meron kaming surprise sa'yo na video. Kaya panoorin mo ito. Sino kaya ito? Kuya Gab. Ah, Ayan. si Kuya Carl. First of all, Atsi, welcome sa DLS. And surprise, si Atsi, ano yan, very loving, very protective. Lalo na pagdating sa amin magkakapatid. Naalala ko nung bata pa lang kami, talagang siya talaga yung umaaway sa amin, no? Umaaway sa amin. Umaaway sa mga nagbubuli sa amin. Naalala ko nun, umuwi ako nang iyakan talaga, umiiyak ako nun. Kasi nabully ako. Pero sabi ko kay Atsi, wag na, hayaan na lang. Ginawa niya talaga, sinugod na, pinuntahan niya. Tapos, ang ginawa niya, pinaiyak niya rin. Para fair lang. Kasi umiyak ako. So, ayun, umiyak din yung nang bully sa akin, umuwi ng iyakan. And, si Atsi, ano yan, very strong, independent woman, very studious, and hardworking. Lagi yan nakangiti, and napakadaling kausap. Hello daw, sa Zechariah, surprise. Yeah. Say hi, say hi, say hi. Oh, di ba? Magkamukha. Strong, independent woman, and studious. Talagang pagka-uwi ng school, nag-aaral na agad yan. Very hardworking siya. And Nakilala ka niya. ano siya, palangiti, madaling makausap. Parang ngayon, ito sa DLS, kahapon lang yata sinabi sa kanya, oo agad siya. Kahit na alam naming lahat, wala ka pang tulog. And ano yan, very pure ang kanyang puso. She always give chances sa mga taong nakasakit man sa kanya. And ano yan, mahaba rin ng pasensya. Basta't wag lang sasagarin. Kasi pag nagalit yan, ano rin yan, karatista yan. Well, kidding aside, Atsi, salamat sa buhay mo. We are very grateful kay Lord na ikaw naging ate namin, and we are also amen. very proud sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon, sa lahat ginagawa mo, and magpahinga ka kasi tumataas na yung BP mo. hindi tayo patbata. Ayan. Kasi nagla-live selling din, and tapos may dalawa pang trabaho, di ko alam paano yung ginagawa yun. Well, ayun, ano pa ba? We love you and keep serving the Lord, keep loving the Lord, for He is our Alpha and Omega. Ayun po, salamat. Surprise. Thank you, Carl. Pinagpala. Ayun, kaya ngayon naman ay magpapasalamat tayo, no, sa lahat ng tumutok ng ka-DLS at ka-abangers. Kaya ipagpipray natin, yung lahat ng nakinig. At syempre si Ate Carla, ating ipapanalangin. Kaya let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa buhay ni Ate Carla, Ko Azares, Panginoon, tunay Lord na napakabuti mo sa buhay niya, Panginoon. Bagamat may mga pagkakamali, Panginoon, sa kanyang buhay na nagawa niya. Pero Lord, siya'y nanangan sa iyong mga salita, Panginoon. At bumabalik siya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Dahil alam niya, ang panalangin is to communicate with you, O God. Naniniwala siya at nagtitiwala siya na may gagawin ka sa buhay niya. At tunay nga, Lord, na naranasan niya ang himala sa kanyang buhay, Panginoon. Kung paano nakahilala ang kanyang asawa sa iyo, Panginoon. Hallelujah, tunay, Lord, na ito'y napaka-buti mo, Panginoon. At ganoon din kung paano na-restore ang kanyang mga magulang at kanyang pamilya, Panginoon. At binigyan mo sila ng isang anak. O, salamat, Panginoon, dahil binuo mo ang kanyang pamilya. Sila'y nabuo, Panginoon,
nagpakasal sila, Panginoon, dahil narinig nila ang kabutihan nito sa isang pamilya, Panginoon, na sila'y makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Ganon din, Lord, sa mga lahat na nakikinig ngayon, mga kaabangers, mga ka-DLS, kayo man din ay pagpalain ng Panginoon. Patuloy tayong manangan sa salita ng Panginoon dahil alam natin sa Panginoon walang imposible. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ano man ang ating mga hinihiling sa Panginoon, alam natin ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay sa atin. At ganun din sa lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, dalangin namin ang mabilis na kagalingan ng buo niyong katawan mula ulo hanggang paa, for our God is a great healer, ang ating Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, Panginoon, samahan mo kami. At alam namin, pagkasama ka namin, kasama namin ang tagumpay. Maraming pong salamat. In Jesus' mighty name, Amen. God bless everyone, mga ka-DLS. Thank you, Sister Carla. God bless you. Yan. God bless everyone.